Shalom sa inyo lahat. Hindi makatanggap ang anuman ng isang tao malibang ito'y pinagkaloob sa kanya mula sa langit. 1:27. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dahil ito maging pagpapala ito sa iyo kung ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Tandaan, ang karamihan ay siyempre mali. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 119, 124 at 125. Pakitunguhan mo ang iyong mga lingkod ng ayon sa inyong tapat na pag-ibig. At ituro mo sa amin ang iyong mga alituntunin. Kami lingkod mo. Bigyan mo kami ng kaunawaan upang ang mga patutuo mo ay aming malaman. Amen. Pang-anim na leksyon. Higit pang mga patutuo tungkol kay Jesus. At ang ating susing talata ay Juan 12:32. At ako, kapag ako'y tinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Si Jesus ay hindi lamang nagsasabi ng mga kamanghamanghang bagay tungkol sa kanyang sarili o tungkol kung sino siya o tungkol sa nagsugo sa kanya o tungkol sa kung saan siya nagmula. Kanya ring ipinakita kung sino siya sa pamagitan ng mga himala at mga tanda na kanyang ginawa. Gaya ng mga hayag na patutuo ng iba tungkol kay Jesus. Pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa sa mga ginawa ng taong ito? 1:7-31. Sinuportahan niya ang kanyang mga salita ng mga gawang nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ito'y prinsipyo ng Biblia. Ang sinasabi at ang ginagawa ay magkaisa. Ang ginagawa ay patunay ng sinasabi. Muli ay tatlong paghahati. Ang saksi ni Juan na tagapagbautismo, pagtanggap at pagtanggi. Dalawa pang mga saksi. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, kapakumbabaan ng kaluluwa at isang bagong pag-unawa sa Mesyas. Doon sa ikalawa ay dalawa rin ang ating titignan. Una, pagtanggi ng maraming tagasunod. Ikalawa, pag-amin ni Pedro. At doon sa ikatlo ay titingnan natin ang patutuo ng Ama at patutuo ng karamihan. Unang pagkakahati, ang saksi ni Juan na tagapagbautismo at ang unang pagkatalakay ay kapakinabangan ng kaluluwa. 1:28-31. Tingnan muna natin ang ilustrasyon. Makikita natin na ang salitang he ay nasa uppercase o capital letter. Ang salitang I ay nasa lowercase o maliliit na titik.
at sa pagitan ay ang simbolo para sa mas malaki, greater. Kaya nga, siya ay mas malaki kaysa sa I o ako. Titingnan natin yan sa ating talata ngayon. Talatang 28. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal, nakatayo at nakikinig sa Kanya, ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya ang kaligayahan ko'y ito ay ganap na. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggaling sa langit ay mataas sa lahat. Kinalarawan ng leksyon. 2. Kung paano ang pagsaksi ni Juan na tagapagbautismo ay nagdala sa unang mga alagad, sina Andres at Juan, sina Pedro, Felipe at Nathaniel kay Jesus. Ang isa'y aasa na ang tagapagbautismo matapos makasaksi ay aalis na sa eksena. Ngunit siya'y muling nagpakita ng maraming ulit sa Ebanghelyo ni Juan. Isang pagtatalo ang lumangon sa pagitan ng maalagad ni Juan na tagapagbautismo at ng isang hindi pinangalanang Hudyo tungkol sa paglilinis na tila isang katanungan tungkol sa bisa ng bautismo. Sabi sa Juan 4:1-5, si Juan na tagapagbautismo ay pinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tapos noon ay binautismuhan niya ang mga nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Kaya mayroong paglilinis ng kasalanan. Nang ang kanyang maalagad ay naparoon kay Juan, binanggit si Jesus na nagsasabi, siya ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. Juan 3:26. Sila ay naiinggit kay Jesus, naiinggit para sa kanilang guro, at naiinggit din para sa kanilang sarili. Nakita natin ito noong nakaraan. Napakadali para kay Juan na pagbigyan ang panlibuto. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil alam niya ang kanyang misyon. Sa halip, pinalalahanan niya ang kanyang maalagad na hindi niya inangkin na siya ang Kristo. Sa kabaligtaran, dumating siya upang ituro siya, upang ihanda ang daan para sa kanya, upang maging isang saksi tungkol sa kanya. Juan 1:6-8. Ito ang kanyang misyon. Hindi makipagpaliksahan o makipagpagalingan. Kaya nga gumamit ang ebanghelyo na ito tungkol sa ilustrasyon ng kaibigan ng nobyo. Tinawag niya ang kanyang sarili na kaibigan ng nobyo na si Jesus bilang nobyo. Ang nobya ay ang bayan ng Diyos. Nakikita natin yan sa Oseas 2:16-23 at Isaias 62:1-5. Pagkatapos
Sa mga salitang nagpapakita ng tunay na kadakilaan ni Juan, sinabi niya, siya ay kinakailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. 1:3:30. Muli ay tingnan natin yung ating ilustrasyon. Siya, tapos ay nandun yung greater than ako, I. Nagpatuloy ang Juan 33:31 hanggang 36 ng paghambing sa pagitan ni Jesus at Juan. Ipinakita ang kahigitan ng Mesyas kaysa kanyang paunang sugo o tagapagpauna. Ang ideya ng saksi ay muling nabigyang diin sa patutuo ni Juan na nakaturo kay Jesus. Yung mga tatanggap ng patutong yun at nanampalataya kay Jesus ay may walang hanggang buhay. Yung hindi tatanggap sa kanya ay natili na nasa ilalim ng puot ng Diyos. Inibig ng Diyos ang sanlibutan at isinugo ang kanyang anak upang tubusin ang sanlibutan. 1:3:16 at 17. Ngunit yung mga tatanggi sa kaloob na inaalok sa kanya ay kailangang bayaran ng parusa para sa kanilang sariling kasalanan, ang walang hanggang kamatayan. Pangalawang tatalakay, isang bagong pagkaunawa sa Mesyas, 1:32 hanggang 36. Nagpatuto si Juan. Nakita ko ang espiritu na bumabang tulad na isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala. Subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng espiritu at mananatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tinignan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ang mga Hudyo ay naghihintay sa isang darating na Mesyas na magliligtas sa kanila mula sa paghahari ng Roma. Matagal na nasa ilalim ng pang-aapi. Naniwala ang mga Hudyo na hindi lamang pababagsakin ng Mesyas ang Roma, kundi itatatag sila bilang isang dakila at makapangyarihang bansa. Ang mga salita ni Juan, gayunman, tinawag si Jesus na kordero ng Diyos, bagaman tuwirang tumuturo sa kanyang tumutubos na hain, ay malamang na hindi naunawaan ng nakararami sa mga tao. Kasi nakatatak sa kanilang isip, ang gagawin ng Mesyas ay ililigtas sila mula sa Roma, magtatayo ng kaharian at maghahari sa kanila. Kaya sarado ang isip nila na makita ang tunay na kahulugan ng salitang kordero ng Diyos. Baka tila hindi nila naalaman kung ano ang sinasabi niya. Kaya si Juan, kasama ng kanyang ebanghelyo ay nais na baguhin ang kanilang pagkaunawa tungkol sa Mesyas upang kanilang makilala kay Jesus ang katuparan ng mga propesiya tungkol sa dumarating na hari at kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya darating bilang isang politikal at militar na pinuno,
kundi upang ihandog ang kanyang sarili bilang isang hain para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Iyon ang kanyang layunin. Pagkatapos lang nito, kapag natapos na ang lahat, na darating ang pangwakas na kaharian. Nakita natin yan sa Daniel 7:18 na sinasabi roon, tatanggapin ng mabanal ng kataas-taasan ang kaharian, yung lahat ng maligtas, at aangkinin ang kaharian magpakailanman. Sa pagtanggap ng mabanal ng kaharian ay makapaghaharing muli si Kristo sapagkat meron na siyang mga mamamayan sa kanyang kaharian. Nang sa bautismo ni Jesus, itinuro siya ni Juan bilang ang kordero ng Diyos. Isang bagong liwanag ang nagningning sa gawain ng Mesyas. Ang isipan ng propeta ay naituon sa mga salita ni Isaias. Siya ay dinala tulad ng isang kordero sa katayan. Isaiah 53:7. Ang kordero ng Diyos, ibig sabihin dito, ay ihahain sa krus. Sinabi sa Juan 1:31, hindi ko siya nakilala. Ano ba ang ibig sabihin ni Juan? Bakit hindi niya kilala? Magpinsan sila. Ang si Juan ay mga 6 na buwan lang ang tanda kay Jesus. Magkasunod sila. At siyempre, ibig sabihin niyan ay lumaki silang sabay. At hindi naman magkalayo ang tahanan ni Maria at ni Elizabeth, ang kanilang mga magulang. So nagkakakita sila, magkilala sila. Ngunit ano ang ibig sabihin ng hindi ko siya nakikilala? Hindi niya nakilala si Juan sa kanya, si Juan na hindi siya nakilala si Jesus sa kanyang pagiging Mesyas. Nung sabihin niyang hindi niya nakilala at ngayon kilala na niya, ay paano nakilala ni Juan si Jesus bilang ang Mesyas? Ang Panginoon na nagsugo kay Juan ay dating sinabi sa kanya, ang makita mong bababaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siyang ang magbabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita na pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Talatang 33 at 34. Sa ibang salita, inihayag ng Diyos kay Juan na si Jesus ang Mesyas. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 1 Corinto 1:24. Ang kaalamang si Jesus ay ang Kristo ay nagmula mismo sa Diyos sa pamagitan ng humahatol na kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Ang temang ito'y madalas na lumilitaw sa Juan. Ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa makamundong filosofiya, siyensya, o na mas mataas na edukasyon. Ito'y nagmumula lamang sa Diyos tungo sa pusong isinuko sa panampalataya at pagsunod kay Jesus. Siyempre, ang mga taong may mga pusong isinuko sa panampalataya at sumusunod kay Jesus ay bukas ang isip, ang damdamin, ang kaluluwa, at sapagkat bukas, tatanggapin nila at nauunawaan nila ang salitang nagmumula sa Diyos. Pangalawang pagkakahati, pagtanggap at pagtanggi. Unang pagtatalakay, pagtanggi ng maraming tagasunod. 1:6 6 hanggang 6.
Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang maalagad, sila'y nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Subalit si Jesus palibhasa'y nalaman na niya na ang kanyang maalagad ay nagbubulong-bulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroonan ng kanyang na, sa kinaroroonan niya ng una, ang espiritu ay ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Subalit, may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Hindi nga makakamaintindi. Sapagkat naalaman na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito, marami sa kanyang maalagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya natisod. Mahimalang mahimalang kapapakain pa lang ni Jesus ang mga tao ay handa ng koronahan si Jesus na hari. Sinasabi sa Juan 16:1-15, lalo na sa talatang 15, na halata ni Jesus na siya'y lalapitan at pipilitin siyang gawing hari. Ngunit sa pakipag-usap sa kanila maya-maya sa sinagoga sa Capernaum, ipinaliwanag niya ang espiritual na kahulugan ng himala na sinasabi, ako ang tinapay ng buhay. Yung palang pagpapakain ng 5,000 ay gagawin niyang ilustrasyon tungkol sa kanya na pagiging tinapay ng buhay. Sila'y nakakain pisikal, pero kinakailangan nila ang pabalitang espiritual tungkol sa tinapay. Ngunit, hindi nila nakita yon. Ang nakita lang nila ay yung tinapay na baon kung makikipaglaban sila laban sa Roma. Ipinaliwanag niya ng mas detalyado na ang tinapay na ito ay ang kanyang laman na kanyang ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ang kasabihang ito'y nagbukas ng mga mata ng karamihan sa katotohanan na si Jesus ay hindi nila magiging makalupang hari. Hindi siya akma sa hulma na ginawa ng makalupang isipan. Yung siya ay maghahari nga pero ililigtas sila mula sa Roma. Tinanggihan nila ang pagbabagong loob na magbabago sa paraan ng kanilang pag-iisip upang makilala at tanggapin nila si Jesus bilang ang Mesyas. Marami sa kanyang maalagad ang iniwan siya sa puntong ito. Pangalawang pagtatalakay, ang pag-amin ni Pedro. 1:67-69. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig ba din ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos.
Sa pananaw ng tao, tiyak na mahirap ito para kay Jesus. Nakakalugod ang pagsang-ayon ng karamihan. Sino ang hindi nais magustuhan? Ngunit ang makitang maraming tao ang umaatras at pinagdududahan ang mga prinsipyo ng isang tao ay natural na makapanghihina din ng loob. Yung bang marami kang alagad ay lalayasan ka. Sa pagkakakita ng paglisa ng karamihan, tinanong ni Jesus ang mas malapit sa kanya ang 12 kung nais din nilang umalis. Ito'y nang ginawa ni Pedro ang kahangahangang pag-amin. Isa pang saksi sa dalawang kung ano ang mayroon at sino si Jesus. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami na nampalataya at nalalaman naming ikaw ang banal ng Diyos. Naging kasama ni Jesus ang maalagad ng mangilan-ngilang taon. Naglakbay na kasama niya, nakikita ang kanyang mga himala, narinig ang kanyang mga sermon. Alam nila mula sa karanasan na walang sino man na may halintulad sa kanya. Ang paniniwala ay tumimo sa kanila na ang taong ito'y ay ang Mesyas, kahit na gaano pa rin hindi nila maunawaan ang tungkol sa layunin ng kanyang pagparito. Saka pa lamang nila nasimulang maunawaan kung bakit dumating si Jesus ng pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ano ang katotohanan na matututunan natin mula sa kwentong ito tungkol sa katotohanan na ang nakararami ay kadalasang mali? Yung majority, kadalasang mali. Bakit natin dapat tandaan ito? Lalo na sa mga aspeto ng ating pananampalataya na hindi popular sa nakararami. Kahit na sa nakararaming Kristiyano. Pangatlong paghahati. Dalawa pang mga saksi at unang pagtatalakay ang pagsaksi ng Ama. 1:5:37-38. Ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. At walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Ulitin natin ito. Walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Si Jesus yun. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagpapasimula sa pagsasalita tungkol sa salita, logos, bilang kasama ng Diyos, na ang ibig sabihin, kasama ng Diyos Ama. Nang ang salita ay nagkatawang tao, ang Espiritu ay nagpatotoo tungkol kay Jesus sa pamagitan ng pagtahan sa Kanya sa Kanyang bautismo. Ngunit ang Ama ay nagpatotoo rin tungkol kay Jesus sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa. Iniugnay ni Jesus ang Ama sa mga gawa at himalang Kanyang ginawa. Napakaliwanag niya na ang Ama ay nagsugo sa Kanya at nagpatuturing tungkol sa Kanya. Sa bautismo ni Jesus, ang Ama at ang Espiritu ay sumama sa Anak sa pagmamarka ng mahalagang okasyong ito, ang pasimula ng ministeryo ni Jesus.
Isinaad ng Ama na si Jesus ang kanyang minamahal na anak na kanyang kinalulugdan. Ang mga bagay ay umaabot sa kasukdulan ng pangwakas na araw ng ministeryong iyon. Ang mga lider ng relihiyon na hindi kayang pigilan siya, makita natin yan sa Juan 12:19, ay nagnais siyang patay, lalo na ngayon. Masayang-masaya ang mga tao sa kanya, lalo na sa 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 matang paraming tao ay nakaririnig ng mga patotoo ng mga nakakita sa kanya na muling binuhay si Lazaro mula sa mga patay, ay nagsisimulang sumunod kay Jesus. Kahit ang mga Grego na naroon sa kapistahan ay gustong makita si Jesus. Bilang tugon sa mga salita ni Jesus sa Juan 12:28, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Nagsalita muli ang Ama, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Gaya ng nakita na natin ang oras ng kaluwalhatian ni Jesus ay ang krus. Mahalaga yan. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay ang krus. Nakita na natin yan nung nakaraan. Ang krus ang kanyang kaluwalhatian sapagkat magpapakita ito ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ang patotoo ng Ama tungkol kay Jesus ay nakaturo sa dakilang hain ng kordero ng Diyos para sa kasalanan ng sanlibutan. Ito ang lundo ng kanyang ministeryo sa lupa. Ang kanyang kamatayan para sa atin ay binayaran ang kalahatan o buong parusa para sa ating mga kasalanan, at sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi natin kailangang harapin mismo ang parusang yon. Hindi tayo kinakailangang mamatay sapagkat siya ay namatay sa ating lugar. Pangalawang pagtatalakay, pagsaksi ng karamihan. 1:7-44. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Yan ang ibig sabihin na siya ang tubig ng buhay. Yun yung gusto niyang sabihin doon sa babaeng Samaritana sa balon ni Jacob na nakaraang leksyon natin. Ang sumampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy isang ilog ng tubig na buhay. Itinatala ni Juan ng maraming ulit na si Jesus ay gumagawa ng matatapang na pahayag tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kung sino siya at kung ano ang ipinangako niyang gawin. Ang mga linyang sinipi sa taas mula sa Juan 7:37 at 38 ay isa pang halimbawa ng kung ano ang inangkin ni Jesus tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin sa lahat ng lumalapit sa kanya. Ang mga ito'y mga kamangha-manghang pag-angkin din naman. 1:7:39-44. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Di ba? Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli ay umakyat siya sa langit at nagkaroon ng inaugurasyon. Siya'y ibinalik sa kanya ang kanyang kaluwalhatian bago siya nagkatawang tao. At pagkatapos noon ay bumaba ang banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes.
Nang narinig ng ilan mula sa maraming tao ang masalitang ito, sila'y nagsabi, tunay na ito nga ang propeta. Sinabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit sinabi ng ilan, sa Galilea ba ay manggagaling ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa binhi ni David at mula sa Bethlehem, ang bayan ni David? Kaya't nagkaroon ng pagkakahati-hati ang maraming tao dahil sa kanya. Nais ng ilan sa kanila na siya'y hulihin sapagkat walang taong sumanggab sa kanya. Kaya, kitang-kita natin dito na ang Israel ay nahati kay Kristo. Sinabi ng iba na siya'y propeta tulad ng paunang sinabi ni Moises ng matagal ng panahon. Makikita yan sa Deuteronomy 18. Inisip ng iba na si Jesus ang Kristo. Ngunit nagdala ito ng pagtatalo na ang Mesyas ay hindi manggagaling sa Galilea, na dapat siya ay sa lahi ni David at dapat ipanganak sa Bethlehem. Lahat ng iyon ay totoo tungkol kay Jesus. Bagaman, tila marami ang hindi nakakaalam nito. Lito rin ang mga nasa Sanhedrin. Kahit na ang mga opisyal na aresto ay napigilan sa kanya at sa kahusayan ng kanyang mga salita, ang mga Parisiyo ay tumugon sa mga opisyal na may isa pang tanong. Meron bang sa mga pinuno o sa mga Parisiyo ang sumampalataya sa kanya? 1:7:48. Itong tanong ay muling nagbigay ng pagkakataon kay Juan na ipasok si Nicodemo na pagkaraan ng pagpagtagpo kay Jesus ay sinikap na protektahan si Jesus mula sa kanilang mga pakana. Sabi ni Nicodemo sa mga Parisiyo, hinahatulan ba ng ating kautusan ang isang tao malibang siya'y atin munang dinggin at alamin kung ano ang kanyang ginawa? Yun ang sabi niya. Bakit hinahatulan kagad ninyo? Hindi pa naman yung narinig ang kanyang paliwanag. Tinanggap ba kailanman ni Nicodemo si Jesus bilang ang Mesyas? Sa pagitan ng kilos na ito, yung kanyang depensa kay Jesus, sa pagitan niyan at ng kanyang ginawa ng nakaraang namatay si Jesus, di ba, nakita natin nakarang leksyon na nung kinuha ni Arimatea, Joseng Arimatea, ang katawan ni Jesus, ay nandoon si Nicodemo at may dalang mga langis na panlibing. Kaya mula sa pagdidepensa niya sa kanyang ginawang yon, ay binibigyan tayo ng Biblia ng matibay na ebidensya na nanampalataya si Nicodemo sa kanya. At kaya ang sagot sa kanilang tanong ay oo. Sa katunayan, isa sa mga Parisiyo ang nanampalataya sa kanya. Kanino kami paroroon? Hindi mula sa turo ni Jesus sa kanyang mga leksyon ng pag-ibig at awa, tungo sa kadiliman ng hindi pagsampalataya, sa kasamaan ng sanlibutan. Samantala, ang tagapagligtas ay pinabayaan ng maraming nakasaksi ng kanyang mga kahangahangang gawa. Ipinahayag ni Pedro ang pananampalataya ng alagad. Ikaw ang Kristo. Ang mawalan ng isang tagapagligtas ay naaanod sa isang madilim
na mabagyong dagat. Dito nagwawakas ang ating pag-aaral ngayon. Naway makita natin ang isang mahalagang bagay na yan ay sa pamagitan ng panampalataya tayo'y susuko ang ating sarili sa Diyos sapagkat yan lamang ang pagtanggap at pag-unawa ng kanyang mga salita sa atin tungkol sa kanyang anak, ang ating tagapagligtas. Dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Mesyas, dalahin kong ang leksyong ito'y kinilos kang tanggapin ang kahalagahan ng iyong panampalataya sa pagsalaysay ng mga bagay na nagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay available sa mga gustong magkaroon nito, magagamit nila sa pagtuturo. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.